crackdown on unconsolidated PUVs began on Thursday. Some traffic enforcers, though, say they have yet to receive the guideline on apprehending colorum vehicles. Turns out, there were no apprehensions reported in various hotspots, including Commonwealth yesterday. The LTFRB earlier said there won't be massive apprehension but called on PUV drivers not to abuse their leniency. We're monitoring on areas kung saan po maraming hindi nag-consolidate or kung saan din po maraming mga colorum. What we would like to do, ma'am, now is just to send a message to them na pag hindi ka consolidated at colorum ka na, I think you should stay away from the streets. Oo, yan yung pinag-uusapan natin kahapon kasi nga nag-lapse na yung deadline tapos sinabi nga ng LTFRB magbibigay sila ng show cause order sa mga unconsolidated. Yes. Pero ang sinasabi nila Marvel Balbuena, 'di ba, yung kanilang grupo, wala daw silang nare-receive na show cause order. And in fact, hinahamon din nila ang Supreme Court na pakinggan daw, magkaroon ng pag-uusad yung kanilang inihain na TRO. We heard this scathing speech against the Supreme Court and several members of the government. Kasi what will happen is if pinilit ng grupo na mga hindi nakakonsolidate magbiyahe, what's gonna happen is possibility of ma-impound ang jeep nila. And of course, alam naman, 50,000 penalty, 1 year suspension ng driver's license. These jeepney drivers, pinag-ipunan nila yung mga jeep nila. So if this happens, any chance whatsoever of in the future, maybe makakonsolidate sila with the existing cooperative, mahihirapan sila na impound ka Mahal ang impound fee, O kaya nga. Yung isang driver na panood ko din sa mga news natin, sinasabi niya, ilalaban daw niya yun, hindi daw niya ibibigay yung jeep niya Diba? So, apparently, yun nga yesterday, according dun sa report natin, wala pa naman sila nahuli. Ang sabi ng MMDA, yung mga enforcers dun, wala pa daw kasing binababa sa kanilang guidelines. Yes. Diba? Paano sila mahuhuli, etc. So, tingnan natin the next coming weeks. Kasi they're supposed to draft the guidelines for due process para alam din ng mga drivers anong proseso, ano mangyayari pag nahuli. Diba? So, yung mga nakakonsolidate na, they're encouraging them or they are requiring them, diba? Na ipakita yung kanilang consolidation permit, no? Yung mga necessary documents. Others pa nga ang suggestion sa windshield Pero may nakita ko sa ibang mga report, dinidikit nila dun sa gilid ng jeep. Yes. Naku, mahaba-habang ano pa rin to laban ng mga hindi pa nagko-consolidate. Tsaka lastly, no? Hindi nasabi ni Marvel Buena and ibang grupo, hindi pa daw sila kinakausap ng mga agencies as to ano ang pwede gawin ng mga drivers na mawawalan ng source of income. Right. Yung mga hindi nakapag-consolidate, mawawalan kasi ng, unless hindi sila kunin ng cooperative, pwede silang kunin Mga hindi makukuha, ano ang pwedeng gawin? Yung mga elder statesmen natin, o mga elder, mas matatanda na jeepney drivers, diba? Dapat bibigyan daw sila ng programa. Until now daw, wala pang nababanggit sa kanila. Yan ang according to Marvel Buena. Tapos nakita din natin yung ibang mga commuters that were, sabi nila, they were greatly affected by this change. Dahil yung instead na mag-jeep daw sila na mas mura, they had to commute using tricycle, yung mga 3 beses pa sila sasakay. For now, mas kasi napapamahal daw sila. For now. Wala kasing route rationalization program. Hanggang ba't hindi pa nakaset yan, nawawala ang actual, nababawasan yung jeep na flying the metro. So, instead of siguro dati 2-3 sakay, meron 4, meron 5. Nadadagdagan So, yun yung mga nagiging problema nila. And yun nga, ginigiit nga nila Marvel Buena and the rest of his group, hindi pa expired yung kanilang franchise. Diba? So, and payagan silang... and only Congress can remove their franchise. Revoke their franchise. Okay.